Lumang kawayan na kung tawagin ay Bagakay. Nasa gilid lang yan ng creek. According sa nagmay-ari ng lupa dito na matanda, ay dati daw itong campsite ng mga Hapon. At sa gitna ng creek, meron tayong makitang malaking puno. Isang uri ng hardwood na kung tawagin ay lawaan. Masasabi kong century tree na ito. Nandito na siguro to nung panahon ng pananakop ng mga Hapon. Kaya very positive sa history at meron ding mga markers na makikita natin. May posibilidad na merong mga nakabaon dito ng mga item. Kaya pagka ganitong site, lalong lalo na yung mga hugisway na creek, ay isa din ito sa mga palatandaan mga ka-PH. Tulad niyan, merong tool mark, masasabi kong man-made yan. At dyan na banda meron tayong makikita na isang tuod ng Nara. Nara daw yan. So pinutol na nila. At masasabi kong merong nakatago na deposito dyan mismo. Ayan. Ay, makikita natin yan yung nag-triangulate na bato. Ayan, videohan ko ah. Ayan, dyan sa gitna. Dati, meron yang parang takip na malapad na bato. Nakaraan pa lang. Ayan. Pero, binaliktad namin ng kasama ko dahil sa gusto naming matignan yung ilalim. Hinukay ko nga, kaso natambakan na lang ngayon ng mga buhangin. Hinukay ko ang sa gitna niyan mga ka-TH kahit maliit lang yung space. At meron akong nakita o nahukay na makalumang itak at nadikitan na ng mga quartz o yung buga. Diyan talaga mismo sa gitna. Kaya masasabi ko dahil sa harap niya ay yun nga merong nara, yung mga ugat na lang, yung tuod na lang. Kaya masasabi ko dyan ang spot ng item. Ewan ko lang kung ito ba ay sucker load or giveaway lang na tinatawag na mga small stars. Pero ang dami kasing bato, hindi namin meron pa ngang nakasalansan na malapad na bato sa ilalim. Meron akong dinala ng mga kasama dyan, mga tiyuhin ko, nag-detect sila. Pero iba naman yung opinion nila, iba yung gusto nilang mga idea taliwas sa aking iniisip na naandun nga, pero ayaw naman nilang maniwala. Hinayaan ko na lang, at ang ending ay wala din. Kaya iniwan ko na lang, at busy din ako sa pag-aaral kasi estudyante din ako. Kaya sa akin na lang ngayon ay pinapakita ko na lang sa inyo. Kaya nga ako nagkaroon ng idea sa ganito na larangan kasi meron akong kaibigan na Hapon, nag-share sa akin ng mga kaunting kaalaman lang tungkol dito. Kaya naging hobbies ko na lang din to, hindi sa gano'n na napilitan, kasi nag-e-enjoy naman ako. Talagang tiniis ko lang na puntahan itong lugar para maipakita sa inyo at magkaroon kayo ng mga idea. At nasasabi ko na sa inyo nung nakaraang mga video ko na yung mga tiyuhin ko mahilig sa pagte-treasure hunt, kaso lang medyo kulang sila sa kaalaman sa pagbabasa. Ganoon naman din ako, kulang na kulang din.
Pero kahit paano ay pinag-aralan ko at pinagsabay ko yung mga turo ng mentor ko na isang matandang Hapon. Tinuro niya ako na sa pamamagitan din ng kompas, pag-aralan ko yung mga elemental codes at kung paanong mahagip yung mga dig spot. Kaya kilatisin daw maigi ang mga marker, kung ito ba ay man-made, although marami namang mga ukit na makikita natin sa mga bato, yung iba nature lang, pero makikilala pa rin natin ang tool marker o yung mga man-made tools. Ito nga mga ka-TH ay isang kuweba, at pagka ganito daw wala daw yung item sa loob kundi nasa labas lang. At ito nga yung stone map, dati na videohan ko na to, kaso lang medyo maliit, yung parang 16:9 yata yung sukat ng ano ko sa video. Pero ito, malabo naman yung camera natin, pagpasensyahan niyo na guys. Baka balang araw makabili ako ng magandang camera at malinaw kong ipapakita sa inyo. Sa ngayon ganito lang talaga yung camera ko, kaya pagpasensyahan niyo na guys. So ayan yung tinuturo ng linya papunta dun sa east, perfect east talaga ang tinuro. Ang stone map na ito, lagi kong sinasabi, pagka malaking bato, malapad na bato, siya yung pinakamalaki. Ito yung pinaka mother code. Yung mga maliliit na medyo maliit ay sub mother code. Ito yung pinaka code 5 or fulcrum point, pinaka fulcrum point yung bato na stone map. Sa pamamagitan na yan, bilang sa pagbabasa ng diagram sa isang tinatawag na compass orientation, ay mahahagilap natin ng ibang karagdagang mga markers. Pero iba-iba naman talaga ang layout ng bawat site, kasi iba-iba yung mga commander na pinanguluhan ng mga general, at iba-iba yung sketch plan ng mga engineers noon. Kaya yung ibang direksyon kapag gagamit tayo ng compass ay parang hindi naman siya tumugma. Pero kapag subukan natin sa ibang anggulo, ibang degrees, dun sila tumugma. Ayan, parang nagpapahiwatig yan ng tunnels or isang kuweba. Pero dyan nagtataka ako, meron ding maliit na parang kuweba din. Ayan, yung mga dot na yan tapos may linya, nagpapahiwatig yan ng item. Yung iba naman sa pagkaka-interpret ay bato daw yan. At oo, yung iba ay ganun. Kung hindi naman bato ay puno. Eto sa panghuli, yung pauwi na kami, ay nakita namin itong sinasabi nila na lumang puno ng kamyas, mga ka-TH. Pagka ganito ay meron tayong tinatawag na tree type. Pagka tree type, binabasihan natin ang bunga ng puno. Kagaya nito na fruit bearing trees. Maasim to, kaya idretso ko na lang pagka maasim ay nasa east. Yun ang sabi ng mentor ko. Ito yung hukay nila. Tapos yan, may hukay sa bandang west, pero wala yata yan. Pagka ganyan ay lumang luma na yan, at according sa nagmay-ari ng lupa dyan ay merong mga Hapon na nagbalik dyan at hinahanap pa nga yung puno na yan, at yung isang puno ng kalachuchi. Kaya pagka ganyan ay nasa east,
Pero wala tayong mahanap na coordinate marker sa bandang east. Siguro dahil sa restricted na yung area. Wala na yung ibang bato na nakaumbok doon. Siguro may nagaganap na paghuhukay dyan noong mga 1990 or 1993 ba yun. Ayan. Yun yung sabi nila na meron talagang bumabalik na po dyan noong mga taon na yun. So pagka ganito, pasok pa rin siya sa yung tinatawag na Unicode. Meron tayong tinatawag na binary code, alphanumeric symbols, alphanumeric code. At kung ganito, puno, ay pinagbasehan natin yung niya, yung branch niya. So maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli, at kung baguhan pa lang po kayo sa aking channel ay paki-subscribe naman. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-TH, at God bless sa inyong lahat.